me stand and comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of my enemies, and I will build the house of the Lord forever. Now, greetings at the Black Eyes Colère tonight. One, God's presence. Yung presensya ng ating Panginoon. Ang sabi po sa verse 4, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Pagkamat lumakad ako sa ilim ng kamatayan, hindi ako matatakot sapagkat ikaw ay sumasa akin. Sana mas maganda sinabi ng ating Panginoon ay ganito na lang. Hindi daranas na kamatayan, wala na karamdaman, at wala na maranasan. Subalit ang sabi niya, though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. So yung presensya ng Diyos ng comforting words ito, I will be with you. So ang takot sa kamatayan, isa sa mga pangyayari na natatakutan ng maraming tao. Subalit pag sa isang tao na may relasyon sa ating Panginoon Diyos, tinilala niya, tinanggap ang ating Panginoon Kristo bilang kanyang personal na tagapagligtas, wala nang dapat ikatakot. At ito ang ginawa at nangyari sa buhay ng Dr. Lintan. Ipinabuhay niya yung pagsusuko niya ng kanyang buhay sa paglilingkod at pagpapatotoo, pagbabahagi ng salita ng Diyos, pagising ng umaga, pagdating ng worship service at tagalan ng kapito ng umaga, right after the worship service, nagturo ng Sunday school. Ginugol niya ang oras niya sa paglilingkod kaysa matulog at magpasarap sa buhay. Why? Pinaghandaan niya ang pagkaroon niya sa ating Panginoon. Ang buhay na buhay siya sa biyaya at pag-ibig ng Diyos, pagkamat may karamdaman, tumibay ang kanyang pananampalataya sa pamagitan ng mga malalaki, ng kanyang mga kaibigan, mga kamag-anakan, at sa ministeryo ng DCA 702 na walang ginawa sa balik na karamdaman, kundi pakinig ng mga musika, mensahe ng mga tao at mga pastor na bibigay ng mabuting balita.